Ang karugtong ng nakaraan, agad lumuhad si Jing Wong, sa harap ng ating bida. At sinabi nito, na gagawin siyang Baekdokyong. At ang mismong simbolo ng Taesan, gayunpaman, agad tumayo ito sa pagkakaluhod, habang unti-unti bumangon ang lalaking nakamotorsiklo, hanggang sa tumayo na ito at itinayo ang motorsiklo. Ano, nakatayo pa rin siya, sabi ng ating bida. Tinanong ni Jing Wong, kung sino ang lalaking yon, bago mo itanong sa akin yan. Mas mainam kung itapon mo siya dun, sinabi ni Jing Wong, napupunta ba siya sa Taesan o, kaya naman isa ba siya sa propesyonal mong kaibigan? Sinabi ng ating bida, na wala siyang alam, malibang sa katotohanan na siya ay bahagi ng hukbo ng US. Matapos may tayo ng lalaki ang kanyang motorsiklo, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bakal na Cobra, napamura pa ito, nang makita niya basag ang kanyang headlight sa kanyang motorsiklo. Inisip pa niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtaka naman si Jing Wong, sinabi nito sa ating bida na kung ang lalaking iyon ay galing sa US Army. Marunong ba siya ng Korean? Hindi ako sigurado basta ang alam ko ay kawili-wili ang araw ngayon. Nang makasakay ang lalaki sa motorsiklo, pinaandar ito, at pinaikot-ikot nito sa kanyang kamay ang Cobra na humanda na naman, para sumagupa. Humakbang naman si Jing Wong, at kinuyam nito ang kamao. Sinabi nito na wala na siyang pagtitimpi, at hindi na siya kailangan magpigil pa. Habang umarangkada na ang lalaking nasa motorsiklo, agad na tumunog ang kanyang telepono na nasa kanyang bewang. Huminto ito at kinuha ang kanyang telepono, at binasa ang mensahe doon. At nabasa nito na nailipat na sa kanyang account ang 20,000 na nagmula sa Jeorang, bayad sa retainer, pumunta sa address sa ibaba, sa sandaling aasikasuhin mo na ang assignment, at ipapadala ang iba pa, saad ng mensahe sa kanyang telepono. Matapos basahin ay pinaandar nito ang motorsiklo, lumapit ito ng bahagya, at dinuro nito si Jing Wong, sinabihan nito tungkol sa pagbasag ng kanyang headlight, at sinabi nito na tatandaan niya ito na tila may pagbabanta. Bago pinaharurot ang gamit na motorsiklo palayo, tinanaw ng dalawa ang papalayong motorsiklo, sinabi ni Jing Wong na nandito na siya. Akala ko gusto niyang makita ang katapusan ng laban. Sinabi ng ating bida, na ang taong yun ay nagtatrabaho lamang sa pera, at maari na ipagpalagay na natupad niya ang kanyang layunin, o maaring ito ay nakakuha ng mas malaking sahod, samantala sa Taesan, na tahimik ang silid, maging ang nasa ilalim ng organisasyon, Taesan Group Affiliate, Choi Young-jun, 2 taon ng pagtatrabaho, Taesan Group Affiliate, Lee Yeno, 6 buwan na pagtatrabaho, at nararamdaman ito nga sensitibong veteranong ahente, Won Sink. Special Agent, Jang Subin, kasalukuyan nakahold ang bakasyon. Agad kumuyon ang kamao ni Cheno at inagkas ito sa lalaking sumaksak sa kanyang likod. Tinamaan sa panga ang lalaki, at hindi ito isang away na maaari nilang panghimasukan. Napalingon si Cheno nang makita niya ang malaking hiwa ng patalim sa kanyang likod. Sinabi nito sa kanyang sarili, na hindi ito isang normal, at kung pababayaan ko ang aking bantay matatalo ako. Pero sigurado ako naramdam niya ang suntok ko, at kailangan kong sakyan ang momentum na ito at tapusin siya. Muling umigkas ang kamao ni Cheno, ngunit sinabi ng lalaki na si alias Ghost, habang nakangisi ito, ang suntok na iyan ay hindi sapat para matalo mo ako. Matalim na tinignan ni Cheno, si alias Ghost, sinamantala naman ito ni alias Ghost, mabilis niyan pinaikot ang kanyang mga paa. Sabay punta sa kabilang gilid, mabilis na hiwan muli si Cheno, bahagyang napadaing ito ng maramdaman ang hapdi ng hiwa ng patalim, napadiin ito sa hawak sa kanyang balikat, nasabi niya sa kanyang sarili na mabilis ang kilos niya, halos hindi ko mapigilan ang mahalagang bahagi ng aking katawan, at sa sandaling hinaharangan ko ang kanyang pag-atake, pumupunta siya para sa isang bukas na parte. Saan ba nanggaling ang isang tulad niya? Mali ang paghusga ko sa kanya, hindi ko siya isang bantay. Dapat akong mag-alala tungkol sa kanya. Muling sinulyapan ni Cheno ang lalaki, napansin nito ang pagngisi at paulit-ulit na sinabi, "Iyang lang ba ang kaya mo? Bigyan mo ako ng higit pa na pag-atake mo." Sabay pinaikot-ikot nito ang kanyang karumbit knife, ipinorma nito ang hawak na karumbit knife na may dugo pa ni Cheno, na anuman sandali ay aatake ito, itatarak ko sa iyong likod ang aking patalim, gusto mo pa ba? Matapos ay humalakhak ito. At sinabi ni Becky so yun di ba? Ang pangalawang gudo na si Choi Cheno, mabilis sumugod si Cheno, ngunit mabilis na kailag si alias Ghost.
Mapang-asar na sinabi pa nito, "Oops, hindi naman ganyan." Muling sumuntok ito ngunit muling nakailag ito. Mabilis na sumigaw si alias Ghost at handa muli isaksak ang kanyang karumbit knife, na tila isang baliw na humalakhak. Naisip ko sa sarili ko, na hindi ito kalaban na kaya kong pigilan, gayunpaman ang gudo ng ilik. Mabilis na hinawakan ni Cheno ang karumbit knife, ni alias Ghost, at malakas nitong inupakan sa sikmura na ikinaangat nito. Napaisip din ako sa sarili ko, na hindi siya masisira basta-basta, dahil mayroon siyang pinuprotektahan, at habang hinilan at inipit ang kanyang kamao, muling mapang-asar na sinabi ni alias Ghost, "Yan lang ba talaga ang meron ka? Nakakaawa ka." Muli ay mapang-insulto itong humalakhak, nanggigil na tila napikan si Cheno, muling inupakan muli si alias Ghost, na naman, mapang-asar muling sinabi. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses na ang lahat ng mga tauhan ay pinababalik. Napalingon si alias Ghost at tinanong ito kung bakit. Muling sinabit ni Park Chang-hon na ang lahat ng tauhan ay bumalik na. Agad nagsitayuan ang mga lalaki, ang iba ay mga akay-akay pa, nainis si alias Ghost at napamura ito, at sinabi kayong mga magnanakaw kayo, at saan kayo pupunta? Sumagot si Park Chang-hon, at sinabi nito na ang mga Gorang ay nagbago ng plano. At inutusan kami na bumalik na, nakita nito na nagkaroon ng hadlang sa plano. Kaya pinabalik ko na sila, at minabuti ko na lang na magsibalik kami, at sumunod sa mga utos ng nakatataas. Agad sinabunutan ni alias Ghost si Park Chang-hon. At sinabi pa nito, "Inaasar mo ba ako?" Nalukot ang mukha ni Park Chang-hon, dahil nasaktan ito sa pagkasabunot sa kanya. Matapos ay itinulak ito ni alias Ghost, sinabi nito na bakit mo gusto umalis, ang kasiyahan ay nagsisimula pa lang, at sinong chief, wala akong pakialam. Samantala, habang may kausap si Chief Jiang sa walkie-talkie, nagmura ang kausap niya doon, at sinabi na kaladkarin nito ang bangkay palabas sa mga oras na ito, kaya mas mabuti kung hahayaan na ito sa kanya. Sinabi ni Chief Jiang na putulin ang pakikipag-usap at sumama sa kanilang grupo, at sinabi pa nito na ang makapangyarihan na presidente na si Tae Hyeyong na may plano na ito. Agad naman nagsalita si Tae Hyeyong, nakatabi ni Chief Jiang, sinabi nito na may kabastusan ito. Dahil nandoon siya dapat ay nagpapakita ito ng respeto sa kanya at dapat ay alam yon. Sinabi pa nito na tignan ang mas malaking larawan. Nagalit ito sa Tae-san, makikita na nakaparada ang sasakyan, at sinalubong ni Jing Wong, si Cheno, na may bandage sa kamay, at akay ng isang tauhan habang ang ating bida ay nakatayo sa tabi ng sasakyan. Sinabi pa ni Ryo Tae Hyeyong kay Chief Jiang, "Kung inaakala mo na matatapos lahat ng problema nating sa pagdurog lang kay Tae-san, ay nagkakamali ito." Samantala, habang nakatayo si Steel Weasel timuturo kay Xian, ang nakapulupot na kurbata sa kanyang daliri, habang ang kanyang bibig ay may nakasubong tinapay. Inalis nito ang nakasubong tinapay na tsokolate, at sinabi na baka maaari siyang tulungan sa paglalagay ng kurbata, dahil ay hindi alam kung paano ilagay ito. Ngumiti si Xian at sinabi na, "Parrot, halika dito." Inilagay ito ni Xian sa leeg ni Steel Weasel at habang inilalagay ito, nagtanong si Steel Weasel, kung ano ang parrot. Sinabi naman ni Xian na yun ay isang bagay na astig at malakas. Sumagot naman si Steel Weasel, sinabi na ayos lang ba yun sa akin? Mula ngayon ay tatawagin ko ang sarili ko na isang parrot. Napansin ni Xian na itinaas ni Boris ang hawak na patalim. Agad itong sinaway at sinabi nito na huwag ilabas ang patalim. Bahagyang ngumisi si Boris at napamura ng mahina at sinabi, "Hindi ko alam." Maya-maya pa ay humakbang ang ating bida na may kasama. Agad na palingon si Jing Wong at Cheno, maging si Steel Weasel, at Xian at Boris. Napahanga ang ating bida nang makita niya nakasuot ang lahat. "Wow, kayong lahat ay nakasuot ng mas mahusay, kaysa sa naisip ko." At sa wakas ay nakita ko ang parte na dapat kong makita. Habang nasa likod niya ang babae, agad na upo ang ating bida, at pumwesto naman ng nakatayo ang babae sa isang tabi. Simula ngayon, pag-usapan natin ang tamang pagsasaayos ng isang gangster. Saan nga ba, dapat tayong magsimula, samantala sa labas ng Tae-san? Habang nag-uusap ang dalawa, inis na sinabi ni Cheno, kay Jing Won, "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, para makatulong pinauuwi pa nila ako. Hindi ko nagustuhan yon, at ano ang ibig sabihin, ni Mr. Do Kyung na kapag umalis kung kailan mo gusto?
Nang makita seryoso si Jingwong ay bigla ito bumunghalit ng tawa. At sinabi nagbibiro lang ito at balak niya talagang umuwi. Sinabi pa nito, na magkakasakit siya sa pagkain dito. Nag-alangan man ay sinabi pa rin ni Jingwong na may gusto sana siya itanong dito. Sinabi nito na kung kaya niya ay maaari siyang manatili sa Taesan kahit sandali. Tinapak ni Cheno ang balikat ni Jingwong, at sinabi nakuha ko kung ano ang ibig mong sabihin. Gayunpaman, sabay bukas ni Steel Whistle ng kanyang paboritong tinapay, at inalok ito kay Boris. Nakikita ko si Taesan ngayon, ay isang katiyakan ng pumasok sa akin isipan, na hindi pa huli ang lahat para sa ating, at ang ilat na yun ay maaari pang bumangon muli, kaya dapat at bumalik ako doon. Sa akin tahanan, samantala, nawala ka na, naisip mo lang ba kung sino ang ginugulo mo? Ilek Capital Gudo, Doko Yeonggal, ang pang-apat. Sa tingin mo ba, ang gudo na yan ay babaksak ng matindi? Tinignan ni Doko Yeonggal, ang walang buhay na kasamahan nito, at tinatanong na tila kausap ang sarili kung sino ang nagpadala, habang nasa harapang nito si alias Ghost at ang lalaking nakamotorsiklo, na may kabrang bakal, bahagyang tinabig ni Ryu Taehyung, si alias Ghost ng kanyang kamay na puno na tila singsing na bakal, at hinarap si Doko, nagmura ito, at sinabi nito na may katandaan na ito, at ilang panahon rin mula nung huli silang nagkita, matagal na rin, mahal kong senior. Samantala, sa Ilek Capital, habang nakaupo si Sengmin, sa kanyang opisina, iniabot ni Yunghil ang tila isang papeles, binasa niya ito at sinabi, ito ang warning para sa buwan na ito. Sinabi ng lalaking na sobra po akong nahihiya sa sarili ko young master. Muling tumugon si Lee Sengmin, hindi, wag mo sisihin ang sarili mo, ito ay dahil sa kapabayaan ko, basta ang mahalaga ay kung maayos na ang pakiramdam nyo. Tumingin si Sengmin sa kanyang mga tauhan, sugatan nito at may mga benda o kaya ay nabalian, na nakaupo sa di kalayuan sa kanyang opisina. Sumagot ang mga ito at sinabi na ayos lang kami young master. At hindi ko lang alam kung pareho kami ng lalaking ito ng nararamdaman, ginalaw-galaw pa ang braso nito na may injury, natama naman ng isang may injury sa paa, na kunwari ay maayos ang kanyang pakiramdam, ngunit ang totoo ay masakit ito. Lumabas naman ang lalaking na tila isang leader ng grupo, sinabi nito na sila ay masipag at hindi katulad niya na isang boss na maituturing, ngunit kulang ang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi natapos ang sinasabi nito, nang biglang may hamugong na ingay mula sa labas ng opisina. Nagtaka naman ang mga tauhan na nandoon nang marinig ang ingay na yon, sinabi, ni Lee Gaiyukang, mabuti pa ay lumabas ako at para ma-check ko, kung ano ang problema mula sa labas. Ilek Capital Gudo, Lee Gaiyukang, ang pang-siyam, lumabas ito mula sa silid ng opisina, nagtanong ito mula sa tauhan na nasa labas, ano ang ingay na yon? Bigyan mo ako ng kadahilanan, sinabi ng mga tauhan nito, na tila ang ingay na yon ay nagmumula sa hagdanan. Agad naman nagsalita ang isang lalaki, sinabi nito na hindi ba ang tunog na yon, ay tunog ng isang motorsiklo, ngunit ito ay nasa ikatlong palapag ng gusali, paano magkakaroon ng motorsiklo doon? Ngunit nagulat pa ang mga ito nang makita nila na nasa pintuan ang lalaking nakamotorsiklo na may dalang kabrang bakal. Napapasugod ito sa kanila, nag-reflect ang mga ito sa salamin na suot na helmet ng lalaki. Hindi agad nakakilos ang mga ito dahil sa pagkagulat. Paslide pumasok ang lalaking nakamotorsiklo, habang nakaangat ang kabrang bakal nito, sabay hampas ng lalaking nasa harapan nito. Tinamaan ang lalaki agad na pahiga ito, at sumigaw sa sakit na naramdaman. Ang gudo ay hindi nahuli, mabilis tinignan ng grupo ang lalaking nakamotorsiklo. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga veterano na nakibahagi sa hindi mabilang na laban, gamit ang kanilang nakaraan, karanasan at kasanayan, nilalabanan nila ang kanilang kaaway ng naaayon, gayunpaman, isang ganap na bagong uri ng kalaban, na hindi nila naisip kailanman, nalilitaw, na pumasok sa isang bitag. At para kay Gudo, ang paghahayag na ito ay naging sanhi ng kanilang pag-aalinlangan. At para sa deadline, at ito ang naging kanilang pinakamalaking kawalan. Tumayo ang lalaking nakamotorsiklo sa kanyang motor at hinambalos ng kabrang bakal ang lalaking nasa kanyang harap. Mabilis sinalag ng lalaki ng kanyang braso ang kabrang bakal. Napangiwi ang lalaki sa sakit na naramdaman dulot ng pagkakahampas ng kabrang bakal sa kanyang braso. Ang aming mga pinsala ay nanatili pa rin,
matapos ay umusad muli ang lalaking nakamotorsiklo. Maya-maya ay maririnig ang mga hakbang na dulot ng mga tunog ng sapatos. Napalingon ang lalaking nakamotorsiklo, na tila ba ito ay inaasahan. Napansin nito ang tila isang logo sa damit, "Teka, kayo ay taga-sa." Agad sumigaw ang lalaking kalbo, "Taga-Jeorang kayo?" Muling sinabi nito na ito ay direktang pambabastos at paglabag sa kanilang kasunduan at hindi nito balak maging kaaway ang komite. Ngunit hindi pinansin ng mga bagong dating at galit na sinabi nito, "Ano bang pinagsasabi ng matandang ito?" Iniutos ng isang lalaki na linising ang mga ito. Mabilis kumilos ang mga nakaputing grupo, inihagis nito ang tila bakal na nakasuot sa kanyang mga paa dulot ng kanyang injury. Mabilis umikot ito at sinipa ang lalaki na kasuot na itim, agad tinamaan ang dalawa. Matapos ay sinabi nito, "Sino sa tingin mo ang nagpapakatanga sa kasama na ng inyong mga ngipin? At naghamon nito na kukunin ko lahat ng buhay nyo." Ilek Capital Gudo, Choi Guanpol, ang ikapito, mabilis na sulyapan ni Yung Hil, ang injured nitong paa, na namamaga pa. Napamura ito at sinabi nito sa kanyang isipan na si Guanpol ay kasalukuyan namamaga ang paa. Kailangan ko pa itong iligtas sa lalaking nakamotorsiklo. Muling umarangkada ang lalaking nakamotorsiklo, mabilis itong nag-jump, napatingin ang lalaking may injury sa braso, nahahampasing muli ito ng cobra, mabilis kumilos si Yung Hil, hinayla ito mula sa likod ng at inikat ito at tinulak. Sinabi nito na puntahan at protektahan ang kanilang young master, at susubukan nila itong pigilang hanggat maaari. Muling sumigaw ang lalaki at sinabi nito na hindi nito magagawang mag-isa. Mabilis kumilos ang isang lalaki na tinamaan kanina. Pinilit nitong bumangon ng humawak sa hita ng nakamotorsiklo, at sinabi nito na hindi nag-iisa si Yung Hil. Tinawag nito si Yung Hil at sinabi na suntukin ito, habang pigil nito ang lalaking nakamotorsiklo na kahit hirap na hirap. Ilek Capital Gudo, Jiang Dokbei, ang ikawalo, pinilit umarangkada ng lalaki, ngunit pigil-pigil ito ni Dokbei. Mabilis kumilos si Yung Hil, mabilis umikot ito at sinipa ng malakas ang lalaking nakamotorsiklo, Ilek Capital Gudo, Doko Yung Hil, ang ikaapat. Mabilis inakay si Dokbei, at sumigaw sa isang kasama, na bilasan nyo ang priority nating ay si Young Master. Habang pinilit nitong isinama ang kanilang Young Master, hindi lalaban din ako, tanggi ng kanilang pinuno na si Seng Min. Sinabi ni Lee Sunmong kay Guanpol na iiwanan muna ito, dahil kailangan maitakas ang kanilang Young Master. Mabilis sumang-ayon si Guanpol, tumutol naman ang kanilang Young Master at sinabi nito, ang Gudo, at hayaan itong manatili. Ngunit mabilis itong tinangay ng kanilang tauhan, na si Lee Sunmong, hinarap naman ni Guanpol ang kalaban. Samantala, dinala ni Sunmong ang kanilang Young Master sa fire exit, at pinasakay ito sa kotse. Nagalit si Seng Min, sinabi nito na ano ang ginagawa mo. Kailangan nating silang labanan, ngunit tumutol si Sunmong, sinabi nito, na nagsimula na para pagkaisahan ang Jeorang, tinitiyak ko ay nasa panganib na tayo. Sinabi ni Seng Min na yun ang dahilan, kung kaya gusto niyang manatili doon, para ako ay umatras o kaya ay magmakaawa. Tumingin ng seryoso si Lee Sunmong, at sinabi nito, Young Master, kung mamamatay ka, mawawala ang lahat ng ating pinaglalaban. Lalong nagalit si Seng Min at sinabi nito, kaya gusto mo na mabuhay ako, sa kahit anong mangyari, yun ba? Pasiga nitong sinabi, habang maririnig ang hugang ng motorsiklo. Samantala, habang nakaluhod si Yung Hil, kahit isinapalaran ko ang aking buhay at iwanan ang lahat, handa akong mamatay. Bulong ni Yung Hil sa isipan, pagtitimpi ang galit na kanyang nararamdaman lalo na nang tumayo sa kanyang harapan si Ryu Taecyeon, minura ito, at sinabi, ganyan ba o? Ganito pala bumaba si Ilek, hindi kasing exciting ng inaasahan ko, matapos ay luminggaling ito na parang may hinahanap, at muling sinabi, saan nga ba tumakbo si Young Master? Samantala, mabilis ang pagtakbo ng kanilang sinasakyan ni Seng Min, habang nakatingin sa rearview mirror si Sun Mang, malungkot na pinagdaop nito ang kanyang dalawang kamay, masama ang loob na sinabi, ano ang silbi kung ako na lang ang natitira, sinubukan ko ang aking makakaya na itaas ang Ilek, ngunit ito ay tila pabalik mula sa abo. Ngunit sa huli, nahulog lang ito sa aking panunood. Young Master, tawag sa kanyang ni Sunmong, na parang bang humihingi ng kapatawaran sa kanyang kapangahasan. Kahit hindi nito nagustuhan ang kanilang Young Master,
galit na sinabi nito na huwag siyang tawagin sa ganun bagay dahil hindi siya nararapat. Hanggang kailan ako dapat maging young master? Hindi ba ako ang boss ng Ilek? Galit na kinuyam nito ang kamao, biglang napreno ang kanilang sasakyang, napatingin si Sunmong, nang mapansin nito na lumagpas sa kanila ang lalaking nakamotorsiklo, habang nilalatag. Nito ang tila mga bakal na puno ng matatalim, na tila mga pako na sinadya ipinagawa, at kung sakali tutuloy ang kanilang sinasakyan, ay hindi na ito makakaalis pa. Dahil babaon at mabubutas ang kanilang gulong ng mga bagay na yun, napansin ito ni Lee Sunmong, habang ikinabigla nito ng mahigpit ang hawak na manibela, at habang panay ang preno nito, na kahit saan ito lumiko ay nailatag ng lalaking nakamotorsiklo, ang bagay na yun. Sa biglan pang preno nito napahawak sa upuan si Sengmin, at tinanong, kung bakit at ano ang mga bagay na yun kay Sunmong. Mabilis na bumaba ng kotse si Sunmong, sinabi nito, na hanggang dito mo na lang ako makakasama. Umikot ito para pagbuksan ng pinto ng kotse ang kanilang young master, at sinabi nito, kailangan mong umalis agad at tumungo ka sa ligtas na lugar. Bumaba ng kotse ang young master na si Sengmin, tumingin ito kay Sunmong, tinakpang ng palad ni Sunmong ang ibabaw ng ulo ni Sengmin, tila ito isang paggalang at para sa pagprotekta sa kanilang young master. Sinabi ni Sunmong, naniniwala ako na alam mo na ang ibig kong sabihin. Payak nang umiti ito na malungkot ang mga mata, na tila ba isang ngiti na hindi na masisilayan pa. Ilek Capital Gudo, Lee Sunmong, ang pang-anim, hinawakan nito ang kanyang mukha na tila pinunasan ang kanyang pisngi ng tubig ulan na umaagos sa kanyang mukha. Tila ba sa sandaling oras na yon, siya ay naging estatwa na hindi makakilos. At nang sinabi nito na kailangan makalayo agad, mabilis siyang humakbang palayo, lakad, takbo sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, pumasok sa kanyang isipan ang binitawan nitong salita, ikaw ang boss namin, President Sengmin. At tayo ang Gudo, ay mga espada ng Ilek, at pati na rin ang iyong espada, halos mapaluhod ito sa pagod sa gitna ng kalsada kasabay ng mga taong walang pakialam, kasabay ng malakas ng buhos ng ulan, malayo na ang kanyang narating mula sa kanyang paktakbo, mula sa kanyang pananggalingan. Mula sa kanyang pagkakaluhod tumingin ito sa isang direksyon. Hindi mahalaga kung gaano ka kaawa-awa, ang mahalaga ay kinatawan mo si Ilek. Tumayo ito mula sa pagkakaluhod at muling nagpatuloy sa paghakbang ng may direksyon, hindi alintana ang basang-basa katayuan, ang importante makarating sa ligtas na lugar. Mula sa di kalayuan, natanong niya ang lugar na yun, ang Taesan. At kung para sa iyo ang lugar para makaligtas ka. Natanong nito mula sa labas si Choi Cheno, si Ha Jingwon, at ang ating bida si Baek Yeso. Habang nag-uusap, agad siyang napansin ng ating bida, President Sengmin, mabilis lumingon ang dalawa na nakatalikod sa kalsada kaya hindi agad nakita. Walang bagay na hindi namin gagawin para sa'yo. Mabilis itong humakbang palapit sa kanila, hindi alintana ang itsura na parang isang basang sisiw, tila ba ang puso ay puno ng pighati, tinawag nito ang ating bida. Baek, young master, sigaw ni Choi Cheno. Tumingin ang ating bida kay Sungmin, at sabihin mo ang estado ng negosyo mo, President Lee Sungmin, ang iyong kasalukuyan isang estado ay tila lumagpas sa iyong mga salita. Tumungo si Sungmin at sinabi, na kailangan ko umasa kay Taesan, pakiusap ko sa iyo Taesan. Para mailigtas si Ilek, tila naramdaman ni Cheno ang sakit na pighati ng kanilang young master, kung maaari lang niya akuin ang sakit na yon. Pakiusap iligtas mo ang Ilek, nagmamakaawa ako at gagawin ko ito. Kumilos ang young master, para lumuhad, ngunit naaga pa nito, ng ating bida, hinawakan ito sa balikat para pigilan ito. Wag, bahagyang ngumiti ito, nadulas ka ba? Dapat mong bantayan ang iyong mga hakbang, dapat na tayong pumasok sa loob. Basang-basa ka na, tila nagtaka si Sungmin sa ugali na ipinakita ng ating bida. Tumingin ito bago tinawag sa pangalan, Director Baek Dogyong, at muling sinabi nito na bahagyang sigaw at mabilis, ayos lang ako. Ang ating Gudo Jerang ay malaman ay, maaari bang bagalan mo ang iyong pagsasalita, at bakit ka ba nagmamadali? Seryoso naman nakikinig si Cheno at Jingwon, mas mahalaga, ay pinag-uusapan lang namin ang isang bagay na kawili-wili, ngunit hindi kami makapagdesisyon. Sabay tapik nito sa balikat, sinabi ng ating bida kay Sungmin, na balak nila sirain ang komite, ngunit hindi pa sila makapagpasya dahil hindi pa nila alam kung saan ito magsisimula, kaya,
Ano sa tingin mo saan tayo dapat magsimula? Kay Qianwong ba? HHS, o kaya naman sa Jeorang, habang seryosong napatingin ang young master, samantala, sa isang silid, pinalitan nito ang dextrose at muling inilagay. Matapos ay sinulyapan ng babae ang nakahigang pasyente na walang malay, makikita na nakakabit sa pulsuhan ang dextrose nito.